hindi mo alam gamitin ang isang wheelchair, para sa'yo ang video na ito guys. Dahil marami sa atin ang hindi alam kung paano ibuka ang wheelchair sa hospital na ating pinupuntahan. So tara, samahan nyo ako sa aking pag-review sa aking nabiling wheelchair para sa aking magulang guys. Ito guys, panoorin nyo ang aking video hanggang sa dulo. Dito pala natin nabili ang ating wheelchair sa tindahan na to guys, sa Bangbang. Itong tindahan na to. Ngayong araw nga guys ay bubuksan natin ang ating nabiling wheelchair para i-check kung ano pa ang dapat higpitan sa mga tornilyo. Ayun na nga guys, nabuksan na natin yung ating biniling wheelchair. Ngayon, tatanggalin natin dyan sa box para mahigpitan natin yung mga tornilyo na dapat natin higpitan gamit ang mga tools na libre dyan sa pagbili natin ng wheelchair. Ayan nga pala guys yung mga tools na libre doon sa pagbili natin ng wheelchair. So para talaga dyan sa mga tornilyo na yan, nakadesign yung mga tools na yan, bawat butas. So may kanya-kanyang butas yan guys, yung tools natin. So para din yan dyan sa mga nakadesign sa mga tornilyo. Ayan guys, so maraming butas siya. Pero ang nakadesign talaga na pambukas at panghigpit sa kanya, yung magkabila ang dulo ng tools na yan guys. Tulad yan. Ito yung para sa mga malalaki at ito naman yung para dito sa mismong tapakan ng paa ng wheelchair. Ayan. Kailangan natin yan higpitan pag nabuksan natin yung wheelchair para hindi siya malaglag pag inapakan ng ating pasyente. Ayan, para hindi madisgrasya yung ating pasyente guys. So kailangan i-double check natin lahat ng tornilyo na nandito sa wheelchair para safety ang ating pasyente guys. So ngayon ang gagawin ko, lahat ito chichiking ko yung mga tornilyo, hihigpitan ko para pagdating doon sa amin sa Samar hindi na siya hihigpitan, kumbaga gagamitin na lang. Ito nga lang yung luluwagan ko, itong tapakan na to, kasi nga dapat pag nakapasok sa karton nakalihis yan dyan sa may kabila papuntang gilid para magkasya sa karton. Kaya dapat talaga luwagan yan. Tapos pagdating sa probinsya, ibabalik ulit yung higpit niyan para safety na para sa pag-apak ng ating pasyente guys. So ayan, may mga tools tayo na tatlo na pre para dyan sa wheelchair natin. So mayroon tayong dalawang Allen wrench na dalawang size. Mayroon malaki, mayroon maliit. At saka yung isang open ring na ating pinakita kanina. So ayan yung isang Allen wrench para sa ating upuan. So yan ang gagamitin natin na panghigpit dyan sa mga tornilyo sa ating upuan guys. Ayan, tingnan nyo guys. Ang kinagandahan pa nito, yung ating upuan guys ay leather na. Kumbaga hindi na siya mainit kung uupuan ng matagal kasi nga leather na siya guys. Hindi siya katulad ng ibang na mainit pag inuupuan ng matagal. Ayan, lalong maganda yan guys kung nasa aircon, malamig. Lalong malamig yan guys kasi nga leather na. So ayan guys, hinigpitan natin yung ating upuan. Ayan. Gamit yung isang Allen's na maliit guys para dyan sa mga tornilyo na yan. So ayan yung dalawa nating tools na libre dito sa ating wheelchair. So ayan, dito pa sa ilalim guys, gamit din yung isang na yun. Kung anong pinahigpit natin dun sa upuan, yan pa rin yung panghigpit natin dito sa pinaka-brake niya guys sa may gulong. Ayan Kaya dapat talaga hindi mawala yung mga Allen wrench na yan para dyan sa panghigpit ng mga tornilyo. Pero meron naman nabibili guys sa mga hardware, kung halimbawa mawala man, basta alam mo lang yung sukat ng Allen wrench na yan. Kaya kailangan bago ka pumunta sa hardware, meron kang sample na ipapakita at kung anong size. Kasi may sukat yan guys, yung mga natin tools. Kaya dapat natin higpitan talaga itong mga tornilyo na to dito para pag ginamit, safety na guys yung ating pasyente.
Kaya ako naman guys, dinouble check muna tong aking wheelchair na nabili. Dahil pagdating sa probinsya, wala doon magdo-double check. Gawa nga ng puro babae lang yung mga nandoon sa bahay. Kaya kailangan, bago ko bitawan dito sa akin guys, kailangan ko muna siyang i-double check para mahigpitan ang lahat. Para pagdating sa probinsya, mahigpit na. So ayan nga pala guys, pag ititiklop nyo yung wheelchair natin, kailangan din niya nakatiklop yung tapakan ng paa. Tapos hahatakin nyo lang yung pinakapuwitan niya, yung upuan, para matiklop yung ating wheelchair guys, di ba? Kasi karamihan sa ating mga kababayan na hindi marunong gumamit kung paano ibuka yung wheelchair na yan pag nakatiklop ganyan. Kailangan kasi mayroon ka dyan technique guys. Kaya kailangan din alam mo kung paano gamitin ang isang wheelchair. Ayan nga pala guys yung pangalan ng ating nabiling wheelchair. Ayan. So ganyan nakaano na siya guys, nakatiklop. So paano ibuka? Ididiin mo yung kabilang gilid ng upuan guys para bumaba. Ayan ganyan. So di ba? Ang bilis lang guys. Kasi nga kung halimbawa ibubuka mo yan tapos hinawakan mo yung dalawang sandawan ng kamay, hindi mo mabubuka basta-basta yan guys. Kailangan mo itulak yung upuan doon sa bandang gilid. Tapos pag nakabuka na, kailangan mo rin ibuka yung apakan ng paa para yung uupo na pasyente natin mayroon siyang tatapakan, di ba? Or kailangan mo rin siyang higpitan, i-check mo kung talagang mahigpit na yung apakan ng paa. At ito nga rin pala guys, yung pinaka sidings niya, kailangan din yan mahigpit guys, para kung uupuan siya, hindi siya bibigay. Kaya naman, kailangan natin siyang higpitan para hindi bumigay yung ating wheelchair pag upuan ng pasyente. Kasi nga, malaking tulong yan, parang pinaka-brace yan guys ng ating wheelchair. Kaya kailangan talaga palagi yan mahigpit para hindi siya aalog-alog pag itutulak yung ating pasyente na nakasakay dyan sa wheelchair. Kaya kailangan i-double check natin yan guys. Kaya ito, pinouble check ko na lahat. Pati yung sandalan sa likod guys, i-double check natin yung mga tornilyo kung maluwag na rin. Kasi baka mamaya maluwag yung ating tornilyo dun sa likod. Pag sandal ng pasyente natin, bigla na lang nalaglag. Hindi natin alam na maluwag na pala yung ating sandalan ng likod, di ba? Kaya kailangan natin yan higpitan para sa safety ng ating pasyente guys. Lalo na kung halimbawa itutulak nyo, halimbawa paakyat at ang pwersa ay nasa likod, kailangan natin yan higpitan para kung sakali man paakyat yung ating pagtulak, hindi siya bibigay, hindi siya matatanggal basta-basta. Lalo na kung nasa rampa tayo, pababa ka o paakyat, kailangan natin talaga higpitan yan guys para hindi siya bumigay sa pagsandal ng pasyente, di ba? Kaya panatilihin nating yan guys, mahigpit. Yun nga pala guys, sa likod ng sandalan mayroon ditong bulsa. Dito natin ilalagay yung ating mga tools pag tayo ay nagbiyahe or gagamitin sa pagbabiyahe ang ating wheelchair. Para kung sakali man may kailangan higpitan habang nagbiyahe tayo, mayroon tayong madudukot na tools. Ingatan lang din na huwag malaglag ang ating tools at huwag mataob ang ating wheelchair para hindi malaglag yung ating tools na ilalagay dyan sa bulsa ng ating sandalan sa likod guys. So ayan nga guys, dinouble check ko na lahat yung mga tornilyo, hinigpitan ko na para safety na ang lahat guys. Ito nga pala guys, yung nabili natin na wheelchair, stainless steel na to guys. So matibay na to, hindi to katulad ng ibang wheelchair na bakal na kakalawangin agad-agad. Ito guys, stainless steel na to. Yung gulong nito, na rin siya, tawag nito, yung built-in na rin yung gulong niya, hindi siya na flat guys. Tapos yung kanyang
ano naman, yung kanyang rayos, stainless na rin. Tapos yung kanyang hub, stainless na rin yan guys. Pero mayroon yan bearing sa pinaka-hub niya sa loob, dalawa. Bali, 4 yung bearing yan. Bakit nga ba mayroong nakausli sa likod ng wheelchair natin sa ilalim? So, anong purpose? Ayan ayan yung inaapakan ko niyan guys. Anong purpose nito? Ito. Na nakausli na ito sa ilalim. Yan. Anong purpose niyan? Ayan. Anong purpose niyan? Ayan, ituturo ko sa inyo guys kung ano ang purpose nung nakausli na yan. Mayroon yan dinugtungan doon sa may kabila, sa ilalim. May mga tornilyo din yan guys, nakadugtong yan doon. Kumbaga, hinihigpitan din yan kasi isa rin yan sa delikado kung hindi natin higpitan. Ito nga pala guys, yung ating pinaka-rim ng ating gulong ay ano na yan guys, alloy. Kumbaga, hindi na kakalawangin yan guys kasi alloy na. Stainless yung ating hub, stainless din yung ating rayos. Balik tayo doon guys sa sinasabi kong bakit nakausli yung pinakailalim. Ang purpose nun, kung aapakan nyo, yun ang pinaka persa nyo sa pagliko ng pasyente. Kung halimbawa, ililiko nyo yung pasyente, nagtutulak kayo, aapakan nyo yun, yung pinakausli na yun para sa pagliko ng pasyente. Kung baga, iikutin nyo siya, aapakan nyo yun. Tapos ito naman yung ating pinaka-preno ng gulong guys. Kung halimbawa yung ating pasyente nakahinto, so kailangan natin palagi yan ilak yung para sa gulong na pinaka-preno niya. Kasi hindi natin alam, baka mamaya biglang gugulong yung ating wheelchair na andun yung pasyente at nataranta yung ating pasyente, hindi niya na hawakan yung preno. So, ano mangyayari sa pasyente natin? So, bali, kailangan lagi yan nakalak kung sakaling nakahinto ang ating wheelchair guys at nakasaka yung ating pasyente. At kung bababa naman yung ating pasyente guys, kailangan natin tiklopin yan bago siya bumaba para sa safety na rin. Kasi pwede siya matapilok doon guys or mapatid kung sakaling nakabukas yun. So, ganito ang tamang pagligpit ng ating wheelchair guys. So, 'di ba, tiniklop natin yung apakan ng paa. Tapos, pumunta tayo sa likod ng wheelchair. Hinawakan natin yung likod ng puwitan ng upuan. Tapos, hinatak natin pataas. So, ganyan yung dapat na pagligpit ng wheelchair o paggawa ng tamang pagligpit. So, ito na nga guys. Natapos na natin higpitan ng lahat. So, para hindi siya gumiwang-giwang sa loob ng karton, tinalian natin ng mga tali yung mga dapat bubuka. So, ayan. Ipapasok na natin dito guys sa karton para i-baggage na nga natin. Kung baga, balutin na natin. So, tatalian na natin yan guys. Ayan, ipinasok na natin sa karton yung wheelchair natin guys. So, hirap nga ako dito guys kasi gawa nga ng mag-isa lang ako. Walang bumubuka doon sa karton guys. So, sa awa ng Diyos, naipasok ko rin ng todo-todo guys. So, ngayon, mayroon tayong isang payong na bago na ipapadala para doon sa halimbawa, mamamasyal sila, magtutulak yung pamangkin o yung apo. Mayroon siyang payong na pangpayong doon sa pasyente niya o doon sa nagtutulak kung mayroon namang payong yung pasyente natin. So, kailangan natin yan para sa safety na rin, para hindi masunog din yung pasyente natin at kayo nagtutulak. Malay mo, malayo yung lalakaran nila. Ngayon, kung mayroong power bank, pwede rin din to guys. Ayan electric pa niyan guys, portable.